Welcome back to another vlog. So today is September 19, 2018 and ngayon pupunta tayo ng Kalinga. So if hindi nyo alam yon or kung wala kayong idea sa Kalinga, doon nakatira or doon makikita si Apo Wang-od, yung famous na mambabatok. So siya na lang yung nag-iisang traditional mambabatok dito sa Philippines. Kaya ayun, pupuntahan natin siya. Paalis na din kami guys and nakabihis na ako and all. So, mamaya, itatry kong pakita sa inyo yung OOTD ko. Pero, ayan. Nag-makeup lang ako ng light. Sunblock yung nilagay ko sa face ko kasi mainit. And sana hindi umulan pag alis natin. So, ang kasama pala natin si Dan. And then, si Marcos and Lucas. Tapos yung family niya, yung pinsan ko. Guys, dito na kami sa Cubao. Dito kami sasakay ng bus papuntang Bontoc. So, dito kami sa Coda Lines na terminal. And sabi, alas 8 pa daw aalis. From Cubao pala to Bontoc, nagbayad kami ng 745 pesos para sa bus fare. Hi! And pala yung mga kasama natin, si Marcus, Lucas. Hi! Say hi! Hi! Dito kami sa Mang Inasal before kami umakyat dun sa bus kasi 8 PM pa daw aalis. Kain muna kami dito sa Mang Inasal. Ay pala yung order ni Don guys, di na namin napakita. Only rice lang. Tom Goods na kami. Sabihin, titignan lang. Wala pa yun sa akin. Ayan, nga pa. So, dito na kami sa bus. Hintayin na lang namin na mapuno yung bus bago umalis. See you in Bontoc. Jeep na katulad nito papunta dun sa Boscalan. Ayan. Ito kami sasakay. Sa loob? Sa loob? Nataas ko na ako. Ang ginawa pa lang natin kanina, sumakay tayo dun sa Bontoc na parang jeep papunta dito.
Nagbayad kami ng 100 pesos per head. And ngayon, sasakay kami sa mga single bike na ganyan papunta dun sa pag-aakyatan natin. Ito tayo, no? And guys, nag-start na kami mag-trek. Hanggang dun lang sa... Dun. Yung motor na sinakyan natin. Yung motor na sinakyan natin kanina. Kaya, from there, maglalakad na tayo paakyat ng bundok. So, ganito yung nilalakaran natin, guys. No? Onti pagkakamali nyo lang, malalaglag na kayo dun. Uy, careful, oh. Ayan. Ingat. There. So, from Cubao pala ang sinakyan namin bus. Nagbayad kami ng... Magkano ko yun, 7.25 papuntang Bontoc. Tapos, from Bontoc, sasakay ka ng jeep na 100 per head. And then, magpapababa ka sa Buscalan. Tapos, from Buscalan, sasakay ka ng single na motor, which is 100 pesos per motor. Pero kasya naman daw 2 tao. So, yun. And then, tour guide pala. 1,000 isang tour guide. Lukas. And guys, dito na kami sa tuktok na. Tuktok talaga. Kami sa lugar ni Wangud. Nag-trek kami ng 1 hour. Depende pala yan sa bagal nyo. Pero pwede naman na 30 minutes. Depende sa bagal nyo. Sa amin ang bagal namin kaya 1 hour. Kaya, nagpapahinga lang kami dito. Pag akyat nyo pala dito guys, may pipirmahan kayong parang tourist form. Ayan, tourist registration form. Ayan siya. Ayan, nagpipicture lang sila. And then, meron pala sila ditong ito yung parang souvenir shop nila. Anyway, nagtitinda sila ng mga bags. Tapos doon may mga accessories. Ayan. Ayan, nagtitinda sila ng bags. Marami pa dun sa loob. Meron din sila dito mga ref magnet. Ayan. Cutie. Hello po. Starstruck ako. Hello. Hello po. Ada tebak man. Oh my God. Saya juga na umara. Starstruck ako. Sige, mamaya. Anak. Sila po, anak. Anak. Wala pa. Hangin. Hangin. Mamaya. Mag-hello kayo dali. Say hi. Kay Lola, oh. Nag-bless ba kayo? Nakakatuwan. Ay, gito. Nabasa kasi namin na na favorite niya yung mga lipstick or gusto niya yung mga lipstick kaya nagdala ako. So ibibigay natin ito mamaya sa kanya.
Yung mga baboy pala dito guys, nakakalat lang sila. Tapos pag gusto nilang kainin, huhuli na lang nila. Ayan, so ito yung tutulugan natin ngayon guys. Oo. Ayan. Mag-bless daw ha. Ayan, nandito na kami guys sa bahay ni Kuya Eddie. Yun yung tour guide namin kanina. And dito din kami mag-stay sa bahay nila. Ayan. Dito kami guys matutulog. Again, dito to sa bahay ng tour guide namin. Ayan, meron dito sariling room. Tapos dito yung space namin. There. Ang ganda. Tingnan natin yung view. Wala masyadong view, pero okay lang. Guys, nagdala kami ng mga toys nila Luke na hindi na nagagamit. And teddy bear para ma-share namin dito sa mga bata. Ito yung food namin guys. Nagdala lang kami ng corned beef. And then, pre-provide na nila yung kanin. So, only rice naman dito kapag magstay kayo. Kain! Kain guys! Tapos na kami mag-ayos or tapos na ako mag-ayos. Ito yung makeup pouch na dinala ko sa trip na to. Actually, hindi ko naman sila nagamit lahat kasi simple lang yung ginawa ko. Nag-sunblock lang ako and then powder, tas eyebrows, and then tint. Yun lang. Pero ang dami kong dala. Ang dami kong dala. Ngayon, nagre-ready na kami para dun sa pambabatok. Mambabatok, yung magpapatato. Magpapatato kaming lahat. Kaming apat. Pero lang yung mga bata, syempre hindi yun magpapatato. So, yun. Bago ka makapagpatato, kailangan daw magpa-reserve doon. Kasi medyo may mga tao din na pumunta dito. Kahit weekdays kami pumunta. Kung pupunta kayo dito or kung gusto nyo pumunta, mas maire-recommend ko na weekdays kayo pumunta kaysa weekend. Kasi sabi, pag weekend, sobrang daming tao. Sobrang daming tao dito na napunta. Kaya, ayan. Ngayon guys, papunta na kami kay Wangud para magpatato. Wala naman daw gaanong tao kaya hindi mahaba yung pipilahin natin. Jesus! Bait tayo! Ito yung mga design. Tingnan natin. Naging single si Ate Joy. Compass. Ito sa akin. Ayan mga design guys. Dito na kami, nagdadalawang isip. Biglang may dalawang isip. Papalagay ka ba? Palagay ako. So, yung presyo pala nung tattoo, depende kung gaano kalaki yung papagawa nyo and kung ano yung design. So, ang gagawin nyo, pipiliin muna kayo ng design and then, ask nyo yung nagtatato. Kung magkano.
Usually, mga 100 to 1,000 lang naman yung range nyo. Kaya, ayun, affordable pa din. Kahit kumumulta.